Okay, si Major Noelio Brigole ato ang chief sa Dipaw. Sir, Yes, sir. labot sa gipaygay karon nga activity no sa Kabinugdanon diri. Sir, unang-una, maayong hapon sa tanan, sambot na sa mga nagpaminaw o naglantaw sa ani nga live karon sa Brigada News o kining sa DXDD. So karon na nagpaygayon ta og media fellowship. Muni atong gipahimo karon sa year 2026. Isip unan niya nga tumong para makaila ang atong mga media sa bagong nga designate nga DPAW or Division Public Affairs Office Chief ug ang atong bagong Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations or G7 diri sa Tabak Division. Sir, usa sa mga concern nga gitungkol sa media no about sa kanang paghatag response din gilayon no sa ato ang militar dunay mga hitabo no nga clarification no unsay tubag diha sir. So unang-una natin gihimo karon nga bagong solusyon para mas masolusyonan katong nahitabo sa una nga dugay maabot ang kining mga detalye padlong sa media. Nauna pa mga vloggers. So karon atong paghimuon is nagistorya namin ni G7 nga tanang mga detalye nga makuha naman sa DPAW, tagaan na mo og kopya diretso ang mga media partners para sila po mismo na ay mga hawak na ng mga detalye for verification gawa sa mga vloggers na ilang makuha nga information. So kana siguro gawa sa among kaysa military na po may gisunod nga protocol unsa ang pagpagawa sa information. So gawa sana na po ihatag sa media nga kuan. Kini mga partners lang siguro una. Oh, sir, nasayod nga na protocol no pero masabot man nato na no and pwede na to sa mga tao nga kanang mga yano taon no sila wala dayon kagawas ang militar og information no? So dili basta-basta magpagawas og information nga diha dayon. Tinuod sir, tinuod. So kinahanglan pa ginatong i-verify dito sa ubos, sa mga tropa nato sa ubos. Before nato igawas ang information kay importante sa ato magawas ang tinuod ang atong information nga magawas. Sir, aside from the information in sir, maka-assure ba nga na ang spokesperson na pwede mo coordinate sa atong bank na makahatag tayo ng information na gikan gid sa iyaha ang verification? So yes ma'am, sa karon gawas akong trabaho bilang Chief DPAW diri sa Tabak Division. Ako na po ang designate nga spokesperson para diri sa division. So rest assured, tanang information pwede niyo makuha diri sa kuha. So sir sa pagkano sir wala tay mga threat na dawat no in terms sa peace and order sa Zamboanga Peninsula under sa Tabak. So karon sa Zamboanga Peninsula makaingon ta nga wala pa siya threat. Gawas ato mga gipanghimo sa intelligence. Pero diretso-diretso gyapon ang atong effort diri sa atong mga sustained na civil military operations, mga battalions. Kung makita ninyo sa mga bukid, wala na sila dita kaingon nga threat na ilang gihimo, kundi pagtabang para mag-progress ang isa ka barangay o kanang liblib nga lugar. How about the Misamis Occidental, sir? So sa Misamis Occidental, same sa Zamboanga Peninsula, yung status pareha lang gyud diri. Wala na tay kontra, wala na threat. So maintain gyapon ang atong effort dia sa civil military operations. Okay, you mentioned nga doon yung mga lugar nga medyo ang media no nagpabor sa walon. How about diri sa Tuano area sa Misamis Occidental sa Zamboanga Peninsula? Inyo ba nakita nga naagyon ang ilang kining kainit sa disseminate nga diya sa trabaho sa kasunod? So far, mag 4 years na ako diri sa Tabak Division, diri sa area sa Zamboanga Peninsula, Lanao Norte, Lanao Sur, Misok. So wala pa ako nakatagbo og media nga ni pabor sa mga kaliwa nga grupo. So para maayo ang relasyon sa militar og mga media nga naa diri sa area. May security mission, sir. Pausap ninyo na assure nga kana nga probinsya anaan siya sa secure pamaagi o anaan Philippine Army to assure the security mission sa katawhan. So karon padayon man tagahimo sa atong mga gitawag nato nga mga CSP o Community Support Program, gipahimo na sa mga battalions. Kung makita ninyo, ana sa gipang deploy or mga makita niyo sa mga liblib nga lugar. So kana siya nagpasabot lang nga ang military padayon gyapon ang effort
nga ma-maintain ang atong peaceful nga status diri sa probinsya or sa region 9 o sa Misamis Occidental o sa Lanao. Palukot sir, ano naman mo regional assessment? Yes ma'am, every month na natin gitawag nga kuan monthly summing up sa mga battalion level. O every quarter na po tayo padala or ipatawag ang mga battalions na mag-report diri sa division para mag-present sa ilang CSP summing up. Okay. Naamoy mo coordination and closer to the LGUs of the province. So, Yes ma'am, ang mga probinsya karon bisag mga municipal level or barangay, kuan nga dyan, makita na itong effort karon. So di na siya pareha sa una nga medyo ilang ang mga barangay official sa military. Karon nakita na ito nga maayod ang tinabangay sa military o sa barangay officials. Oh. Sir, doon ay mga exercises nga gihimo ninyo sa mga probinsya, no? Unsa man siya in coordination sa mga elected o mga provincial government or sa mga local government unit. So unsa man siya to ang makita ba ang kapasidad panahon nga doon ay mga ingunanay ng emerhensiya diha sa ato ang katiling. So kung nabantayan siguro niyo sir, on observe ninyo, natay gitawag nga kuan Interagency Territorial Defense Operation. Kini nahigayon na sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, pati sa Zamboanga del Norte o sa Misamis Occidental. So ang ato kanang gipanghimon ato siya kay para makita nato ang kapasidad sa mga ahensya o kini sa military o kini di lang sa LGU o kini pang sa mga PNP sa lain nga mga security agencies. Apel ang MDRMO para motabang di lang sa panahon sa gubat kundi panahon po sa kining gitawag natong mga kalamidad. So, nagisgot kang kalamidad, sir, kaya pag-ulanta na naigong sa kaning lino, no? Say mga maagi karon gahimo sa tuang Philippine Army, labi na din sa tabang in relation sa pagtabang ngadto sa mga nabiktima sa lino. So kana sir, natay gihimo po na sa tabak nga isip ko awareness kini sa linog. In fact ganina napod gihimo nga kini sa awareness drill sa earthquake kung nakabantay mo kanina alas 9 sa buntag. So atong gipahimo tong yes, katong drill. Gawas na ang military automatic may nagatagon may mga bisag financial. Last time gani katong mga niagi nga mga sakuna, kada isa ka tropa nihatag sa iyang subsistence allowance nagbawas og mga 200 pesos para mapadala dito kung asa na sa lantaang area. Speaking of financial sources, that is good financial, kinsa ba ang pwede i-reach out na in case of na calamity sa usa ka lugar, kinsa may pwede tulong na para makadawat sa mga financial source or itap na pwede makareceive na og tabang from the Philippine Army? Kami mismo ma'am sa military ma'am, nag-coordinate may sa mga local government units o sa mga probinsya. So dito ang amo ang number one nga coordination para ma-identify kung kinsa ang dapat tabangan kung pila ang kuan or effort nga para mahatag atong nga lugar. Sir, naisgutan usab sa media, no, with the Dipaw kagani katong mga media nga active sa kining TDPC sa tabak, no, nga kanabitong taliwan na, no, and wa nahibawing kanabang pinaagi sa ang ngayon ta matabangan, no. Kasi tubag ninyo adto sir, mismo sa inyo hapon sa chief sa Dipaw. So karon ako bilang chief sa Dipaw, so mas maayo to nga nina nga na-suggest nga ingat ang pagabuhaton. Tanan nga membro sa Tabak Defense Press Corps kung sakali na say magkasakit or emergency, kinahanglan siya tabang. So kami mismo sa Chief Dipaw mag-initiate nga makipag-coordinate sa ato ang officers sa TDPC para makahatag og financial assistant sa atong membro. Pila ka book member ron sa ato sa TDPC, sir? Sa karon naabot na ta og answer, naabot na ta og 60 ka personnel. So amo bang gi-verify karong listahan kay nakita na ko nga nidaghan pa siya karong nga kuan. So kung kanang 60 magtinabangay, no, maghatag og kuan, dako ra kay katabang. Oh sir. Dako na matigom niya na aron nga mahatag tabang. Tinood sir, tinood. Ang pamilya or katong media nga madalitan dunay emergency or panginahanglan niya. Yes sir. Sa Philippine Army, kung sa
andam ang ato ang mga sundalohan sir, ilabi na pag-respond sa mga emergencies sa pipila ka mga lugar, particularly sa Misamis Occidental. So ang atong mga batalyon karon ma'am nasa gi-designate nga mga kuan. Atong gitawag nga ready, reserve na kuan mga squads or team nga iyang focus is every time nga naay mga kalamidad maka-deploy diretso ang batalyon. Kana siya kompleto na siya gamit. Kaya ako sa una exo ako sa 97 IB, amo nang gikumpleto ang kaning isa ka squad namo nga nanay mga life vest, mga lubid. Para diretso pag-abot sa area makatabang na siya diretso dinhi siya mapangita pa og lain pa nga mga materyales. Sir, siguro imong paabot talabang mensahe sa tanan basin na kay additional information nga wa na mo napaabot no nga imong gusto ipaabot sa mga tigpaminaw nato. So, unang-una, nagpasalamat ko sa itong media diri sa Region 9, Misamis Occidental, ug sa Lanao Provinces. Kanunay nagsuporta rin sa military. So, rest assured sa mga civilian, sa mga namanginaw karon ug naglantaw sa itong live, na ang 1st Infantry Tabak Division is kanunay mag-serve o kanunay maghatag sa seguridad o sa peace diri sa atong region. So, kana lang sa karon sir, maraming salamat.